Hello mga mi! So nagpunta kami ng Binondo and nagstay kami dito sa Ramada Hotel Binondo Branch. Hindi naman siya super laking hotel. Ito na yung reception area and mini cafe nila sa tabi. Pwede kayong mag-book sa kanilang website or through call kami by phone and Viber. Mas mabilis for me and mas clear yung mga bagay-bagay. So na-avail namin ang suite room nila na naka-rainy day promo for 6K, free breakfast for 2. So, yung additional ay 880. So, bibigyan ka nila ng welcome drink ora mismo and may mag-a-assist sa inyo paakyat kahit maliit lang naman yung dala nyo. Pero pwede naman ding wala kung ayaw nyo. Paglabas ng elevator, syempre meron na naman tayong pang OOTD dahil meron na naman pong malaking salamin dito. Ayan, di pwedeng hindi tayo titingin. O, diba? So, dito hinahatid na tayo ni Kuya dun sa aming room. So, ito na yung room tour. Dahil suite nga ang aming kinuha, meron siyang living room and mini kitchen na may coffee, tea, and water. May fridge and electric kettle. Yung bathroom, connected sa room, dalawa yung daanan with bathtub and may free ng toiletries for 2. Sa closet naman makikita yung mga slippers, bathrobe, iron, and vault. King-size bed na kasyang 3 adult with 2 office tables and halos lahat may full-size window, perfect para makita ang view which is yung Binondo Church. Almost lahat naman ng floors may room na ang view ay yung simbahan. Ask nyo na lang upon check-in. And syempre, another whole body mirror para sa inyong OOTD and hindi pwedeng hindi ko hahawiin ang curtain na to. Then nakikita ko to sa ibang video so might as well gayahin ko, diba? Charot. Meron din silang stationery box na may welcome letter written in English, Tagalog, at Chinese. Perfect din kung need yung gumawa ng note or letter. Sana pala inuwi ko to, char. O diba, nakita ko pa talaga yan kahit nakatabi na yan sa gilid at hindi mo mapapansin. Sa room na ito, both sa tulugan at sala, kita yung simbahan. Ito yung magiging view ninyo. Meron din silang binibigay na map na lahat ng malalapit na pwedeng pasyalan, kainan, pwedeng yung shopping area, yung mga ganun. Andyan na lahat siya. Syempre, una namin pinuntahan yung Binondo Church. Ang ganda ng pagkakapaint ng ceiling. First time ko dito, kaya nag-wish ako. Diba ganun daw yun? Pag first time mo sa isang simbahan, mag-wish ka. Kaya bumili kami ng candles, lahat na ng colors, and nag-pray kami and nag-wish sandali bago tuluyang mamasyal. Next ay nag-ikot kami sa kalapit street nitong hotel. So ito yung view sa harap. And katabi niya lang din mismo ang main branch ng Eng Bitin. Kaya tumingin na rin kami at nakitikim. So dito sa side, dyan din yung maraming pumipila. Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung name ng food. Pero pinipilahan talaga siya and nakikita ko rin siya sa TikTok videos. So, ito nga yung mga free samples nila or free taste. Siyempre, hindi natin palalampasin yan. No? Nag-ikot-ikot kami pero hindi pa kami namili dahil babalik na lang daw kami. Next is nag-check si Madam ng glasses pero hindi daw niya bet. Kaya naglakad-lakad na ulit kami. Wala raw siyang napili dito. Char. So, welcome to Manila Chinatown. As in, para kang nasa China. Yung mga signage nila written in Chinese din. Napuntahan din namin yung mga nasa TikTok ng mga street food pero hindi namin na-try. Medyo marami rin tao kasi. Ito rin yung babaeng nakikita ko sa videos, yung nag-iikot-ikot ng, hindi ko alam kung anong tawag dyan, nagigiling ata siya. But wait, may nakita akong artista, papa-autograph ako. Charot. Parang hawig niya itong babaeng nagigilingan, no? So, nagmerienda muna kami dito bago bumalik ng hotel. Nag-try din kami nitong pinipilahang sugarcane drink. For us, okay naman siya. Ganun. Then, bumalik kami ng Ingbitin para bumili ng hopya. Malamang hopya. Pati sisig flavor, meron dito akong nakita. First time ko yan. So, bumalik kami ng hotel. Haul lang kami ng konti para sa mga napamili para sa vlog ni BFF Yanners. Check her YouTube channel, Yanners26. So, ayan, nag-chill muna kami. And for dinner, bumalik kami ng Engbitin once more kasi meron silang restaurant sa taas ng store, yung The Great Buddha. Hindi siya crowded, masarap ang food, mabilis, and reasonable ang price. Meron ding mini souvenir sa gilid ng restaurant. Oh, ayan si Madam. Oh, yan ang dinner niya. Yellow. Charot. So, ito na yung mga in-order naming food. Mabilis naman nilang na-serve and in fairness, masasarap and marami na rin yung serving. So, the next day, syempre tuloy ang sa vlog. Kailangan talaga hahawiin ko ang mga kurtina. Maghahanda naman na kami para sa breakfast na open from 6 a.m. to 10 a.m. Pero before that, aarte muna akit. Ayan, muni-muni muna ako, palakad-lakad, dahil may oras pa naman. Binuksan ko yung mga ilaw and of course, uminom ako ng water and konting arte-arte pa. So, lubos-lubosin na natin ang pag-emote dito sa hotel dahil later ay check out na namin. So, sila madam by this time ay naliligo na at nagpre-prepare na rin.
So, ako yung huli. So, syempre, meron na naman tayong outfit check. Char. Nasa taas ang Mentor restaurant nila na nagsiserve ng breakfast. Ito ang first batch and my second batch. Sinulit ko talaga no? Tanaw na rin dito sa taas yung Pier and Lucky Chinatown Mall. Mukha lang malayo pero ilang kembot lang kaya naman lakarin. So, habang work si Madam, tamang selfie shot ako dito sa Gedli, no? Dahil meron siyang tinitake, sinushoot. Pagbalik sa room, photoshoot ang peg. Next year ko pa ma-upload yung mga pictures. Charot. So that's it mga mi. Check out na. Uwian na. So ayan, dala na namin lahat ng aming dalahin and ready to go. But syempre, OOTD for the last time. So by this time, nagantay lang kami ng mga maybe 5 to 10 minutes dahil double check lang ng reception yung room na iniwan namin kung may problema or may naiwan man kaming mga bagay-bagay. And by this time, binalik din nila yung 2K na deposit nila. So hanggang dito na lang mi. Hanggang sa muli. Bye mga mi!